Yabang ni Kerr at Embiid, every minute tuloy maglalaro si Jokic. Tila nauuna ang yabang para dito kila head coach Steve Kerr at Joel Embiid para bagang walang ibubuga ang team ng Serbia sa kanila. Hindi nga po nagsasalita ng ganito ang coach at maging player dahil Olympic game nga naman to. Lahat pwedeng mangyari sa isang iglap. Isang beses lang silang maglalaban sa semis, so ibig sabihin hindi na makakabawi pa kapag natalo. Hindi ito kagaya ng playoff sa NBA na may chance ka pa dahil 7 beses kayong maglalaban hanggang sa umabot ng finals. Paano ba naman kasi mga kapatid, wala nga daw silang ibang alas kundi si Jokic lang. Kailangan lang nilang alamin kung anong ibang taktika ang gagawin ng Serbia sa kanila. Kumpiyansang-kumpiyansa si Coach Kerr mga kapatid, kaya wala nga daw silang dapat ipag-alala sa team na to. Pwede nga daw kada minuto pang papalaroin si Jokic. Hindi natatakot sa Embiid dito at handang-handa rin siya kung ano pa man ang gawin niya sa loob ng court. Parang minamaliit lang nila ang team ng Serbia dahil 2 beses nga din naman nilang tinalo ang team nila. Hindi nga po dapat ganito rin ang inaasta nila na parang sigurado na ang lahat. Lahat nga po pwedeng mangyari sa laban lalo pat walang bawi sa game ng Olympics. So ibig sabihin lahat nga po gagawin ng malalaro para lang masungkit ang panalo. Kahit maging si Draymond Green nga mga kapatid, tila hindi rin nagagalingan sa mga player ng Serbia. Minamaliit rin at nasabi pang hindi sila ang tunay na threat para sa team ng USA. Ibinida pa si Tyrese Haliburton dahil siya nga daw ang sisira sa team nila. Wala nga daw silang ganitong point guard para kay Jokic, kaya walang wala at hindi gagana ang mga play nila para kay The Joker. Mas mangangamba pa nga daw si Green sa France at sa team ng Germany dahil nung last laban nga nila napakadikit lang ng laban. Pinapangunahan to nila Franz Wagner at Dennis Schroeder na mga dekalibreng manlalaro sa NBA. Sila nga daw ang dapat katakutan pa ng US kaysa kila Jokic. Mas malakas ang chemistry ng team na to kaya muntik-muntikan pang ma-upset din ang USA. Samantala 6 umayaw sa LA, kawawa si LeBron. Naku po mga kapatid, tila mapapakamot ng ulo talaga si Lolo LeBron dito sa pinaggagawa ng pamunuan ng Purple and Gold. Matatapos na nga lang ang karera niya dito pa nga nagkaroon ng sandamakmak na problema sa pagkuha ng manlalaro. Paniguradong mag-aalboroto si Lolo nito pagbalik galing Olympics dahil ang team na iniwan niya ni isa wala lang bang nagawa para lang sa kanilang team. Lumalabas na nga po ngayon na 6 na player pa pala ang tinarget ng LA pero ni isa lang man walang nakuha si Rob Pelinka. Tinarget nila sila Kyle Kuzma, Jeremy Grant, Bruce Brown, Cam Johnson, Dorian Finney-Smith at Wendell Carter Jr. pero yun nga wala ni isa dyan ang nakayanan nila. Gusto lang yatang baratin ng LA ang mga kupunan kaya lahat sila tumabla sa offer ng Lakers. Maraming naniniwala na parang sinasadya yata to ng LA dahil hindi na nga po kakayanin pa nila na makakuha ng disenteng malalaro. Ito nga pong lumalabas mga kapatid, hindi na nila kaya ang asking price ng mga kupunan dahil sa laki rin ng mga pasahod ng team nila Lolo Bron. At ang isa pa nga pong rason din kaya halos wala na nga pong makuha sila ayaw din ng mga kupunan na to kay D'Lo. Hindi na nga daw valuable asset si D'Lo kaya ayaw tanggapin na kasama siya sa mga offer. Kahit pa nga po magtagumpay ang lolo nyo sa Olympics kamot ulo din pala ang mapapala niya pagbalik. Hindi inaasahan to ng lahat at paniguradong kahit si LeBron kinakailangan nila ng dekalibreng malalaro ngayon lalo pat papatapos na nga rin ang karera ni LeBron. Para nga din po to sa future ng Lakers na kapag nawala na si Lolo merong aagapay kay AD.